May nangyayari sa Russia na hindi na nila maitatago. Hindi ito propaganda, hindi ito speculation. Ito ang katotohanan na lumalabas mula sa loob ng kanilang sariling hanay. Mga kapatid, 3 taon na ang lumipas simula ng invasion sa Ukraine. At ngayon, sa unang pagkakataon, nakikita natin ang mga crack sa Russian military machine na pinaghirapan nilang itago sa mundo. Ang frontline ni Putin ay hindi lang bumibigay sa pressure ng Ukrainian forces. Dudurog ito mula sa loob. Ang mga sundalo, yung mga taong ipinadala nila na walang sapat na training, walang tamang equipment, walang malinaw na layunin, nagsisimula ng tanggihan ng kanilang mga commander. Desertion rates na tumataas ng hindi kapani-paniwala, morale na lubog, at ang pinaka nakakagulat, ang mga elite units mismo, yung mga tinatawag nilang best of the best, ay nakakaranas na rin ng internal breakdown. Ito ang totoong mukha ng isang imperyo na unti-unting nawawasak, hindi dahil sa kalaban sa labas, kundi dahil sa sarili nitong kasinungalingan, corruption at kawalan ng respeto sa buhay ng sariling mga mamamayan. At kailangan nating maintindihan kung bakit ito nangyayari at ano ang ibig sabihin nito sa ating lahat. Tignan natin ang mga numero at hindi ito basta numero lang, mga kapatid. Ito ang mga buhay. Ito ang katotohanan na hindi kayang itago ng Kremlin kahit gaano pa nila subukang kontrolin ang narrative. Mula noong Pebrero 2022 hanggang ngayon, mahigit 1 milyong sundalo ng Russia ang naging casualty sa Ukraine. 1 milyon. Basahin ninyo ulit ang numerong yan. Yan ay 5 beses na mas marami kaysa sa lahat ng kamatayan na naranasan ng Russia at Soviet Union sa lahat ng kanilang digmaan pagkatapos ng World War II pinagsama-sama. At ang pinakamasakit dito, ang casualty rate ay hindi bumababa. Tumaas pa. Sa taong 2024 pa lang, mahigit 420,000 Russian troops ang naging casualty. At sa taong 2025, sa loob lang ng 3 buwan, halos 250,000 na naman ang nadagdag sa listahan. Yan ay average na 1,000 sundalo bawat araw na matay o nasugatan. Bawat araw, walang tigil. Pero ang totoo, hindi lang ito tungkol sa casualties sa battlefield. Yan ay malaking problema, oo, pero ang mas nakakagulat na development ay yung nangyayari sa loob mismo ng Russian military structure. Desertions, ang mga sundalong tumakas, umalis sa kanilang post, tumanggi ng magpatuloy, ay sumasabog sa unprecedented levels. Ang latest na data mula sa leaked Russian Defense Ministry documents ay nagpapakita na sa taong 2025, aabot sa 70,000 Russian soldiers ang deserters. 70,000. Yan ay roughly 10% ng buong Russian force na nakadeploy sa Ukraine. Para maintindihan natin yan, ang desertion rate na yan ay katulad na ng naranasan ng US Army noong height ng Vietnam War. At alam natin kung gaano ka-demoralized ang American forces noon. Pero ang Russia ngayon, mas grabe pa. Kasi ito ay hindi lang simpleng takot o pagod. Ito ay systemic collapse ng trust, ng moral, ng buong belief system na dapat ay nakakabit sa isang army. Ang pattern ng desertions ay very revealing. Noon, karamihan ng mga deserters ay umaalis habang nakabase pa lang sila o habang nag-training. Pero ngayon, 2025, ang karamihan ay tumatagkas na mismo sa battlefield habang nag-combat operations. Yan ay ibang level na ng desperation. Yan ay mga taong nakita na nila ang kamatayan sa harapan nila. Naranasan na nila ang walang kwentang leadership at napagtanto na nila na ang buhay nila ay hindi valued ng kanilang commanders. May mga ulat na lumalabas mula sa Russian soldiers themselves na sinasabi nila sa kanilang mga pamilya, ang turing sa amin ay parang basura, parang karne lang na itatapon sa meat grinder. At hindi yan exaggeration. May leaked audio recordings from Russian officers na literal na sinasabi sa kanilang mga troops, "You'll all be dead in a week. I'll just get another unit. It's not a problem for me." Pag-usapan natin ang kondisyon ng mga sundalong ito. Training, wala. May contract soldiers na pumirma at pagkalipas ng 14 days, nasa frontline na sila. 14 days. Ang total military training nila, 5 hanggang 7 araw lang.
Paano ka lalaban sa properly trained Ukrainian forces na may years ng combat experience, na may proper support from Western intelligence, na may advanced weapon systems, kung ang training mo ay isang linggo lang? Paano? Equipment, kulang, ammunition, kulang din, medical support, halos wala. May mga kwento mula sa deserters na nasugatan sila sa battlefield, dinala sa medical facility, pero dahil kulang ang resources, pinipilit pa rin silang bumalik sa front lines kahit hindi pa fully recovered. May iba pang mas malala, yung mga na-trauma psychologically. Sinasabi nilang kailangan nila ng mental health support, pero sinasagot lang sila ng commanders nila, get back to the line or face punishment. At ang punishment, brutal, extrajudicial, sadistic to be honest. May mga videos na lumalabas sa Telegram at hindi ko kayo pinisensationalize dito, totoo to, na nagpapakita ng Russian soldiers na deserters na itinali sa puno bilang punishment. Yung term nila doon, sacrifice to Baba Yaga, isang witch mula sa Slavic folklore. Tinatali nila ang mga deserters sa puno, iniiwanan sa lugar na malapit sa frontline, at hinihintay na lang na mapatay sila ng Ukrainian drones. Yan ay hindi isolated incident. Multiple times na yan nakita ng Ukrainian drone operators. May radio intercepts pa nga na nakarecord kung saan maririnig mo ang Russian commander na nag-order, hide him while fighting is ongoing, then take him out and tie him to a tree. Yan ay murder, mga kapatid. Yan ay hindi military discipline. Yan ay war crime. May isa pang video na kumakalat kung saan dalawang deserters ang inilagay sa isang shallow pit at pinilit na makipag-away sa isa't isa, gladiator style. At ang sabi sa kanila, yung mananalo lang ang papayagan lumabas. Yan ay dehumanization sa highest level. Yan ay proof na ang Russian military ay nawawalan na ng moral compass, nawawalan na ng anumang sense of humanity. At bakit? Kasi ang sistema mismo ay rotten from within. Ang corruption sa Russian military ay endemic. Officers stealing salaries. Equipment being sold sa black market. Supplies na hindi umabot sa front lines kasi ninakaw na ng logistics personnel. Yan ay hindi bago, pero ngayon, dahil sa prolonged war, lahat ng cracks na yan ay lumalaki na, lumalawak na, at imposible nang itago. Ang interesting dito at dapat nating pansinin ay hindi lang rank and file soldiers ang affected. Pati na ang contract soldiers, yung mga professional military personnel na supposedly well-trained, well-paid at committed, ay tumatagkas na rin. Analysis ng desertion sa 30th Motorized Rifle Brigade ay nagpapakita na 73.6% ng deserters ay contract soldiers. Yan ay hindi conscripts na pinilit pumunta. Yan ay professional soldiers na pumili ng career na ito at ngayon ay tumatagkas dahil nakikita nila ang katotohanan. Walang future sa war na ito. Walang victory, walang glory. May kamatayan lang. At ang mas nakakagulat pa, may mga officers din na nagsisimula ng magduda. May reports ng junior officers na quietly questioning orders, na nag-hesitate na mag-send ng troops sa certain death missions. Yan ay mga signs ng leadership breakdown. Pag ang officers mismo ay nawawalan na ng faith sa misyon, pag sila mismo ay nawawalan na ng tiwala sa chain of command, yan ay beginning of the end. Tingnan natin ang material losses. Since January 2024, nawala sa Russia ang roughly 1,149 armored fighting vehicles, 3,098 infantry fighting vehicles, 300 self-propelled artillery pieces, at 1,865 tanks. Yan ay mas marami pa sa total active duty tank inventory ng Russia bago mag-invade. Meaning, lahat ng modern tanks nila ubos na. Ang ginagamit na nila ngayon ay Soviet-era stockpiles, T-72s, T-62s, even T-55s from the 1950s at 1960s. Yan ay tanks na older pa kaysa sa grandparents ng current generation ng soldiers. At ang problema, yung stockpiles na yan, nauubos na rin. Satellite imagery analysis ay nagpapakita na 25 to 40% ng tank reserves ng Russia from open storage ay kinuha na. At yung restoration capacity nila, yung ability nila na i-refurbish yung old equipment,
slow down na ng slow down dahil kulang na ng specialized parts, kulang na ng skilled labor, at ang sanctions ay effectively blocking yung supply chains nila. Ito ang reality na hindi masasabi ng Kremlin propaganda. By the end of 2025 or early 2026, mauubos na ang Soviet-era reserves ng Russia. Pag nangyari yan, ang production capacity nila, 149 T-90 Manex tanks per year lang, ay hindi kayang i-replace yung battlefield losses. Yan ay death spiral for their armor capabilities. At hindi lang tanks yan, aircraft din. Russia supposedly producing 14 Su-57 fighters in 2024. 14, that's it. Yan ay their most advanced fighter jet. 14. Meanwhile, nawawala sila ng aircraft sa combat operations, sa accidents, sa Ukrainian strikes sa air bases. Yan ay unsustainable. Yan ay clear sign na ang industrial base ng Russia ay hindi kaya suportahan yung war effort nila. Pero sandali, may nakikita tayong interesting na development. Ang Russia ay desperately relying sa foreign partners. North Korea ang largest military partner nila ngayon, artillery shells primarily. May pattern na na-observe. Pag dumating ang shipment from North Korea, within 8 to 9 days, biglang tumatapang yung combat intensity ng Russia. Tapos after 2 weeks, bumabalik na naman sa normal levels. Yan ay clear indicator na walang sufficient domestic production. Pag walang supply from North Korea, wala silang mapaputok. Yan ay strategic vulnerability na sobrang dangerous for any military power. Pag ang war-making capability mo ay nakadepende sa unstable dictatorship na katulad ng North Korea, yan ay hindi sustainable long-term strategy. Ano ba talaga ang nangyayari sa ground? Advances ng Russia ay extremely slow. Sa Kharkiv region, average advance nila ay 50 meters per day. 50 meters. Yan ay mas mabagal pa kaysa sa Somme offensive noong World War I na 80 meters per day. Sa Donetsk, 135 meters per day. Yan ay remarkably slow considering yung level ng violence, yung amount ng resources na ginagastos nila, yung casualties na inaabsorb nila. Since January 2024, nakuha ng Russia ang approximately 5,000 square kilometers ng Ukrainian territory. Yan ay sounds like a lot, pero in reality, yan ay less than 1% ng total Ukrainian territory. At yan ay almost entirely concentrated sa Donetsk and Luhansk, areas na supposedly annexed na nila since 2022 pero hindi pa rin nila fully controlled until now. Ang cost ng advances na yan, astronomical. Estimates ay nagsasabi na for every meter ng territory na kinukuha ng Russia, may namamatay na Russian soldiers. Yan ay hindi hyperbole. Yan ay based sa actual casualty reports, sa footage ng battlefield, sa intercepted communications. Ang tactics ng Russia ngayon ay purely attrition-based. Walang maneuver warfare, walang clever tactics, pure frontal assaults lang, small infantry groups, walang armored support kasi ubos na yung vehicles, tapos inaatake nila yung Ukrainian defensive positions. Yan ay suicide missions, yan ay meat grinder, at alam yan ng mga sundalo. Kaya nga tumatagkas sila. At eto pa, yung prison recruitment program ng Russia, yung controversial Wagner program na nag-recruit ng prisoners to fight in exchange for pardons, collapse na rin. Noon, tens of thousands of prisoners ang nag-volunteer. Why? Kasi $21,000 para sa 6 months na service plus pardon, yan ay attractive offer for people na walang future sa prison. Pero ngayon, monthly recruitment dropped to low hundreds. Bakit? Kasi yung una-unang batch ng prison recruits, karamihan patay na. Between 140,000 to 180,000 inmates ang released to fight. Majority died in Bakhmut, Avdiivka at iba pang meat grinder battles. Ang survivors nakita nila kung ano talaga ang nangyayari at sinabi nila sa mga natitirang prisoners, "Don't sign, you'll die." Kaya ngayon, yung mga bagong prisoners na pinipilit mag-enlist, tumatakas na lang. May incidents na mga prisoners ay pinapatay pa ang guards nila at tumatagkas before deployment. Yan ay how desperate the situation is. What does all of this mean para sa atin, para sa mundo, para sa geopolitical landscape?
Una, ang myth ng Russian military power ay shattered na. For decades, ang perception sa Russia ay superpower pa rin sila, feared military force, advanced weaponry, disciplined troops. Ngayon, exposed na. Ang totoo, hollow force sila. Nukes lang ang meron sila na credible. Ground forces, collapsing. Air Force, limited capability. Navy, largely ineffective sa Ukraine war. Yan ay strategic humiliation for Russia at yan ay long-term consequence na hindi madaling ma-reverse. Pangalawa, ang implications for global security. Pag ang Russia ay weakened significantly, pag ang military nila ay so degraded na hindi na sila capable ng sustained operations, yan ay power vacuum. China ay titingin yan very carefully. NATO ay mag-a-assess ng new threat landscape. Yan ay geopolitical recalibration na mag-a-affect sa lahat. Pangatlo, moral dimension. Ang war na ito ay exposed the complete disregard ng Russian government sa lives ng sarili nilang citizens. Million casualties, hundreds of thousands dead, tens of thousands deserting, families destroyed, economy struggling under sanctions. Para saan? Para sa ambisyon ng isang dictator na gusto pang i-restore yung Soviet Empire, para sa pride, para sa imperialism. Yan ay madness. Yan ay crime against humanity. At ang Russian people, unti-unti nang nagiging aware. Hindi lahat, hindi pa majority, pero lumalaki na yung dissent, lumalaki na yung resistance. Yan ay promising, pero yan ay dangerous din for Putin. Kasi pag ang population mismo ay nag-turn against the war, pag ang military mismo ay nag-mutiny, pag ang economy ay complete collapse, yan ay revolution territory na. Yan ay 1917 scenario. At ang history ay nagtuturo sa atin na pag authoritarian regimes ay mag-collapse, chaotic yung transition, unpredictable, dangerous. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating intindihin? Una, huwag tayong magpakampante. Kahit collapsing ang Russia, may nukes pa rin sila. Cornered animals ay most dangerous. Pag threatened yung existence ng regime, pag threatened yung ego ni Putin, capable sila ng desperate actions. Escalation risk ay real. Pangalawa, kailangan ng sustained support for Ukraine. Hindi ito about choosing sides lang. Ito about defending international law, sovereignty, yung right ng nations na hindi ma-invade ng walang justification. Pag we allow Russia to win through attrition, through brutality, through disregard of human life, yan ay precedent na dangerous for everyone. Third, prepare for instability. Pag nag-collapse ang Russia, militarily, economically, politically, yan ay regional crisis. Refugees, economic disruption, security vacuum, yan ay challenges na kailangan ng global cooperation to manage. Bottom line, mga kapatid, ang nakikita natin ngayon sa Russia ay hindi simpleng military setback. Ito ay systemic failure. Ito ay breakdown ng institutions, ng moral, ng buong system na supposed to support yung war effort. At ang pinaka-tragic dito, yung mga sundalo, yung ordinary Russians na pinilit o niloko na pumunta sa Ukraine, sila ang nagbabayad ng ultimate price. Sila ang namamatay, sila ang nagsuffer. Habang yung leaders nila, yung oligarchs, yung generals, safely sitting sa Moscow, counting their money, protecting their power, yan ay injustice sa highest level. Yan ay why this war must end. Yan ay why accountability must happen. Yan ay why we must never forget na sa likod ng every statistic, sa likod ng every number, may buhay, may pamilya, may future na nawasak. Yan ang totoong cost ng imperialism. Yan ang totoong cost ng dictatorship. Yan ang totoong cost ng pride at ambisyon na placed above human dignity.